Good morning. Welcome to our Take 15 Daily Devotional. Pagpapatuloy po natin ang ating pag-aaral sa Book of Matthew at ngayong umaga ito ay pag-aaralan po natin ang Matthew 10. And before that, magdasal po muna tayo. Panginoon, maraming salamat sa umagang ito, sa araw na to, na kami ay muli niyo pong ginising, binuhay, upang muling tumakbo sa race na aming buhay. Salamat po sa lahat ng pagkapala na nakakamit namin, sa lahat ng kaganapan sa aming buhay. Thank you, Lord, for the grace, peace, and favor that we receive sa maayos na pangatawan, good health sa bawat miyembro ng aming pamilya. At Lord, maraming salamat, Lord, na patuloy mo po kaming ginagabayan, sinasamahan in our daily life. Lord, as we now enter your gate with thanksgiving, your courts with praise in our heart, allow us to be cleansed by your most precious blood from our head to the very sole of our feet, removing everything that is not of God. And us, O Lord God, as we lift up all false burden, remove all the feelings of heaviness, oppression, depression from us. Cast out every negative spirit, negative character in us as we surrender all our doubts, our fear, our rage, our anger. We lay it down at your feet. We surrender our lying tongue, the unbelief, unforgiveness in our heart, high-mindedness, intellectualism, salvation of eye, haughtiness, selfishness, laziness, O Lord. We lay it down at your feet. We surrender, our Lord, our nagging spirit, critical spirit, self-righteousness, self-pity, envy, jealousy, pride, and arrogance, O Lord. We surrender also, Lord, the covetousness of this world, all forms of idolatry, and all forms of carnality. Panginoon, we also surrender our complacency, compromises, and Lord, remove also our vices, Panginoon, sa amin, sa aming pamilya, sa mga kasama ko, sa pananampalataya, sa aming munting negosyo. We surrender, Lord God, smoking, drinking, taking drugs, humanizing, gambling, vaping, in all the modern idol that takes of our time. Computer game addictions, all forms of social media. Lord, allow us, Lord God, to be cleansed by your most precious blood. Wash us, Lord God, thoroughly with hyssop, that we will be clean and whiter than snow. Purge us, Lord, with the fire of the Holy Spirit. Blot out all our transgression. Remove our infirmities, iniquities, and forgive all our sins. Maraming salamat, Lord, for you are the mighty warrior who goes before us to fight those who fight against us, break bars of iron and gates of bronze. You're the pillar of fire, moving before us, creating havoc, harm, and destruction that the enemy line, giving peace, grace, and light into us and to our family, Lord God. I ask now, Lord God, for the blood of Jesus, paikot sa buong property line and buong kabayan, creating a firewall security, separating us from the wicked. And ask for the fire of the Holy Spirit to go up the whole place, purging, connecting us everything from the enemy. At dinoduplicate ko po ang hedges of protection na sa lahat ng mga miyembro ng IPN Ministry at sa lahat ng mga tao, Panginoon, na makikinig na iyong salita ngayong araw na ito. Panginoon, pinupuri ka na, pinapasalamatan sa lahat, Panginoon, na ginagawa niyo po sa amin at sa iyong patuloy, Panginoon, na pagsama sa aming pang-araw-araw na pamumuhay to the environment, through the Holy Spirit, Panginoon. Lord, truly, ikaw aming Diyos na buhay, speak, acts, communicate with us. Our God who was, who is, and is to come, our God all-powerful, all-knowing, all-present, all-loving God, our God who will never change. For you're the Alpha, the Omega, the first, the last, the beginning, the end. You're the Lord of Lords, King of Kings. You're the King, eternal, immortal, invisible. Our God who alone is wise, be honored and glory forever and ever. Amen. Okay. Now, let us read Matthew 10, NLT version. Jesus sends out the 12 apostles. Jesus called his 12 disciples together and gave them authority to cast out evil spirits and to heal every kind of disease and illness. Here are the names of the 12 apostles. First, Simon, also called Peter, then Andrew, Peter's brother, James, son of Zebedee, and John, James' brother, Philip, Bartholomew, Thomas, Matthew, the tax collector, James, son of Alphaeus, Thaddeus, Simon, the Zealot, Judas Iscariot, who later betrayed him. Jesus sent out the 12 apostles with this instruction: don't go to the Gentiles or the Samaritans, but only to the people of Israel, God's lost sheep. Go and announce to them that the kingdom of heaven is near. Heal the sick, raise the dead, cure those with leprosy, and cast out demons. Give as freely as you have received. Don't take any money in your money belts,
No gold, silver, or even copper coins. Don't carry a traveler's bag with chains of clothes and sandals, even a walking stick. Don't hesitate to accept hospitality because those who work deserves to be fed. Whenever you enter a city or village, search for a worthy person and stay in his home until you leave town. When you enter the home, give it your blessings. If it turns out to be worthy, if it turns out to be worthy home, let your blessings stand. If it is not, take back the blessing. If any household or town refuses to welcome you or listen to your message, shake its dust from your feet as you leave. I tell you the truth. The wicked cities of Sodom and Gomorrah will be better off than such a town on the judgment day. Look, I am sending you out as sheep among wolves. So be as shrewd as snakes and harmless as doves. But beware, for you will be handed over to the courts and will be plagued with whips in the synagogues. You will stand trial before governors and kings because you are my followers. But this will be your own opportunity to tell the rulers and others unbelievers about me. When you are arrested, don't worry about how to respond or what to say. God will give you the right words at the right time. For it is not you who will be speaking, it will be the Spirit of your Father speaking through you. A brother will betray his brother to death. A brother will betray his own child. A children will rebel against their parents and cause them to be killed. And all nations will hate you because you are my followers. But everyone who endures to the end will be saved. When you are persecuted in one town, flee to the next. I tell you the truth, the Son of One will return before you have reached all the towns of Israel. Students are not greater than their teacher, and slaves are not greater than their master. Students are to be like their teachers, and slaves are to be like their master. And since I, master of the household, the master had been called the prince of demons, the members of my household will be called by even worse names. Don't be afraid of those who threaten you, for the time is coming when everything that is covered will be revealed, and all that is secret will be made known to all. What I tell you now in the darkness, shout abroad when daybreak comes. What I whisper in your ear, shout from the housetops from all to hear. Don't be afraid of those who want to kill your body. They cannot touch your soul. Fear only God, who can destroy both souls and body in hell. What is the price of 2 sparrows? 1 copper coins? But not a single sparrow can fall to the ground without your Father knowing it. And the very hairs in your head are all numbered. So don't be afraid. You are more valuable to God than the whole flock of sparrows. Everyone who acknowledges me publicly here on earth, I will also acknowledge before my Father in heaven. But everyone who denies me here on earth, I will also deny before my Father in heaven. Don't imagine that I came to bring peace to the earth. I came not to bring peace, but a sword. I have come to set man against his father, a daughter against her mother, and a daughter-in-law against her mother-in-law. Your enemies will be right in your own household. If you love your father or mother more than you love me, you are not worthy of being mine. Or if you love your son or daughter more than me, you are not worthy of being mine. If you refuse to take up your cross and follow me, you are not worthy of being mine. If you cling to your life, you will lose it. But if you give up your life for me, you will find it. Anyone who receives you receives me, and anyone who receives me receives the Father who sent me. If you receive a prophet as one who speaks for God, you will be given the same reward as a prophet. And if you receive righteous people because of their righteousness, and you will be given a reward like theirs. And if you give even a cup of cold water to one of the least of my followers, you will surely be rewarded. This is the word of God. Amen. Ang Matthew 10 po ay may pinanggalingan po ito. Mababasa po natin sa Matthew 9, sa last verse po ng Matthew 9, kung bakit sinend out ni Lord Jesus Christ ang kanyang mga apostles. Sabi po ron dito sa last verse ng Matthew 9. Lord Jesus Christ, when he saw the crowds, he had compassion on them because they were confused and helpless, like sheep without a shepherd. He said to his disciples, "The harvest is great, but the workers are few. So pray to the Lord who is in charge of the harvest. Ask him to send more workers into his fields." Amen. Kaya dito po na tinawag nga po ni Lord Jesus ang kanyang 12 kagasunod at biglang binigyan sila ng kapangyarihan na magpalayas ng masamang espiritu at magpagaling sa anumang mga sakit.
at karamdaman. Kaya makikita po natin dito na nang dahil sa sobrang pagmamahal ng Panginoon sa mga tao, na ang kanyang gawain na nakita natin yung sermon sa mga Matthew 5, yung Sermon of the Mount, na sinabi niya yung mga ano ang ma-expectation ng tao about the kingdom of heaven, na na-move ang mga tao sa kanyang mga salita at lalong dumami ng dumami ang mga sumusunod sa kanya. Kaya kailangan ng Panginoong Jesucristo ng mga katulong upang mapaabot ang kanyang salita. Kaya dito, kinumission niya nga ang kanyang 12 apostol. Ito ang mga pangalan nila ay si Simon, na kung tawagin natin ni Pedro sa yun po ay sa pangunguna ni Peter, na si Simon Peter. At sumunod sa kanya si Andres, Santiago at si Juan, mga anak ni Zebedee. Ito pa ay magkakapatid, si Simon Peter at si Andres, at ganoon din si Santiago at si Juan. Bale, ang itong 12 apostles na ito ay sinent out into a group of 3. Bawat grupo ay may 4 na miyembro. Yung unang grupo nga ay sina Simon, si Pedro, sina Andres, si Santiago, si Juan. At sa pamuno, sa leader nila ay si Simon. Ang pangalawang grupo ay si Felipe, si Bartolome, na si Tomas at si Mateo, ay yung maniningil ng buwes. At ito po ay pangalawang grupo. Ang pangatlo ay si Santiago, na anak ni Alphaeus, si Tadeus, si Simon na makabayan, at si Judas Iscariote, na siyang nag-tridor kay Jesus ng bandang huli. Kaya sinugong niya nga po yung 12 at na pagkasunod niya at pinagbilinan niya. Sabi nga, ang whom the Lord sent, ay ini-equip niya ang mga ito, ng mga tao niya, ang mga disciples niya. Kaya sinabihan niya to na huwag pumunta sa mga lugar na hindi sa Hudyo, kundi doon lamang sa bayan ng Israel. Huwag sila pumunta sa bayan ng Samaritano, salay punta nila nga yung mga bayan ng Israelita na para sa Panginoong Hesus ay yung mga nawawalang tupa. Kahit na ang aim nito, ang preaching the Word of God is para sa buong mundo, to reach out the whole world. Pero nasa kasulatan nga po na ito po ay magsisimula sa Israel. The word will be preached to the Jews, then to the Greeks, then to the Gentiles. Kaya mauna po na deliver or preach ang salita ng Panginoon sa mga Hudyo. Ito po yung simula ng kanilang misyon na pagalingin ang mga may sakit, buhayin ang mga patay, pagalingin ang mga malubhang may sakit sa balat, para may turing silang malinis at palayasin ang masamang espiritu. Healing and deliverance po ang binibigay ng mga disciples ni Lord Jesus Christ, na binigyan niya to ng authority na katulad ng ginagawa niya. Tinanggap ng mga disciples ang kapangyarihan ito kaya ng walang bayad, kaya pamahagi rin nila ito ng walang bayad. At huwag kayong, sabi niya, huwag kayong magbaon ng pera o kaya magdala ng bag, damit ng pambihis o sandalyas o tungkod, sapagkat ang manggagawa ay dapat lang suportahan sa mga pangangailangan niya. Alinmang bayan o nayon na kanilang pupuntahan ay humanap sila ng malugod at kayang tanggapin sila sa kanilang bahay at makituloy roon hanggang sa pag-alis nila. Sa pagpasok nila sa tahanang yon, pagpapalain nila yung nakatira ron, at kung talagang tinanggap sila ay pagpapalain nila ito, at yung blessing nila ay will stand sa bahay na yon. Ngunit kung hindi, huwag nyo na silang pagpalain, sabi ng Panginoon. Kung ayaw kayong tanggapin o pakinggan ng isang tahanan o bayan, umalis kayo ron at ipagpag nyo ang alikabok sa inyong mga paa bilang babala laban sa kanila. Sinasabi ko sa inyo ang totoo, sa araw ng paghukom, mas bibigat na parusa ang tatanggapin nila kaysa mga taga Sodom and Gomorrah.
dito po, yun nga po ang naging dahilan ng Panginoong Jesucristo na napakarami pong tao na ngailangan ng kanyang salita, ngunit hindi nga po maabot. Sa ngayon, sa panahon natin ngayon, ang ating church ay isang prophetic church at we conduct healing and deliverances na para sa mga taong makilala ang Panginoon at sa kapatawaran ng kanilang kasalanan through our Lord Jesus Christ. Sabi dito, tinanggap niyo yung kapangyarihan ng walang bayad, kaya ipamahagi iyon ng walang bayad. Kaya napaka-importante po dito sa ating nga pong healing and deliverance na huwag kang papakita ng nagugutom, ano pa man, kasi hindi po obligado ang um, mga taong pumupunta receiving healing and deliverance from the Lord na magbayad o maningil tayo sa kanila. Ito po ang isang na kautusan ng Panginoon sa mga tumatanggap sa banal na salita. Sa ngayon, narito tayo ngayon sa ating sitwasyon at present time na ang ating simbahan ay tinatag ng Panginoon na ang mission is to see every believer the fullness of Christ. Ganon din po ngayon ang sinasabi ng Panginoon sa ngayon dito sa pag-aaral natin ng Matthew 10 na aalis para wala silang dala kahit ano, ang tangi nilang pinangahawakan ay ang salita ng Panginoon at ang banal na Espiritu ng Panginoon na kasama nila. Kaya alam ng Panginoon na ang mga taong tumatanggap sa kanyang salita ay pagpapalain din ng mga taong nagbibigay ng magandang balita sa kanila para matanggap ang kaligtasan. Kaya sinasabi niya, i-bless ang bawat tao na bahay na mapupuntahan at pag ito ay talagang nagsisilbi o tinanggap sila ng talagang maayos sa kanilang tahanan, mag-stand po yung blessing. Ngunit sa mga hindi tumanggap o yung mga hindi maniwala sa salita ng Panginoon, ay matindi ang kaparusahan nila na mahigit pa sa mga tinanggap ng Sodom at Gomorrah. Kaya nakita natin kung paano mag-serve ang mga disciples ng Panginoon Jesucristo na ganoon din ngayon sa ating sitwasyon at this present age na ganoon din ang sinasabi sa atin ng Panginoon na ibigay natin ang utmost na care and pagmamahal sa mga taong nangangailangan ng salita ng Panginoon. At wag natin silang na obligahin na ang anuman na magbigay ng anumang kakulang pabuya para sa atin dahil kusa na dahil sa naramdaman nilang kabutihan at sa na Panginoon sa kanila ay kusa silang tutulong sa mga taong nagdadala ng magandang balita. At sa next na succeeding verse from 16 to 25, makita natin yun ang warning ng Panginoon sa mga pag-uusig na darating. Sabi niya, dapat na matandaan natin na para tayong tupang sinugo sa mga lobo na kaya paglabas mo ay wala kang kalaban-laban sa mundong gagalawan mo dahil nga ang persecution at ang spirit destruction ay nariyan. Dahil nga dito tayo sa fallen world, marami pong di man po gustuhin, whether you like it or not, nandyan po yung kalaban natin. Na ang kaaway ay hindi naman po umuupo lang o tumitigil sa paggawa ng kasamaan sa mundong ito. Kaya bawat ginagalaw ng mga taong pinili ng Panginoon ay kinokontra ng kaaway. Kaya wina-warning na sila ni Lord Jesus na para silang mga tupang sinugo sa mga lobo na alam naman natin kung compare mo yung tupa sa lobo at walang kalaban-laban ang tupa. Pero sabi niya, maging matalino kayo gaya ng ahas at kasing amo ng kalapati. Alam natin na sa Genesis na sa all the animals, ang pinakamatalino ay ang ahas. At ang ahas ay marunong umiwas sa mga
mga kung saan siya sa kapahamakan niya dahil nga maraming maraming tao ang galit sa ahas, alam ng ahas kung paano siya umiwas na may protektahan ang kanyang buhay at ang pagiging maging kasing amo naman ng kalapati to be humble ay para wag naman tayo makaisip na gumanti sa mga tao na nagpe-persecute sa atin kundi maging matibay ang ating pagmamahal sa kanila. Dahil nga, ah, ang Panginoon ay pag-ibig. Ang kailangan ng mga taong ito na mga hindi nakakilala sa Panginoon ay maramdaman nila ang pag-ibig ng Panginoon. Kaya dapat ang kanyuan ng Panginoon ay makita sa atin ng mga taong sineshare ng salita. Sa ating ganun din po ngayon, sa ating sitwasyon ngayon, sa ganun dapat ang ating perspective o itong kaisipan. Sabi niya, mag-ingat kayo sa mga tao dahil dadakpin nila kayo at dadalhin sa hukuman at hagupitin nila kayo sa kanilang sambahan. Yan po. Ito po ay nangyari sa Panginoon sa Kristo. Nakita natin ito nangyari sa mga propeta kung paano sila nakadanas ng pagpapahirap sa kanila. At sabi niya, hiimbestigahan kayo sa harap ng gobernador at mga hari dahil sa pagsunod niyo sa akin. Maging sa ngunit sa pag-imbestiga nila, ito yung pagkakataon na natin ng mga disciples na para mapatotohanan kung sa kanila at sa buong Israel kung sino ang Panginoon sa Kristo. Kaya pag sabi niya, kapag dinala tayo sa hukuman, huwag kayong mag-alala kung ano ang inyong sasabihin at kung paano kayo sasagot. Dahil ibibigay ng Diyos sa atin, sa mga disciples, kung ano ang kanilang sasabihin at ang Espiritu ang magsasalita para sa kanila. Sa panahon yon, sabi niya na may mga taong ipapagkanulo ng kanilang mga kapatid para patayin, ganun din ang mga ama sa kanilang mga anak at mga anak sa kanilang mga magulang. Ibig sabihin, even the closest kin, mga kapamilya, ay magkakaroon ng conflict sa iyo sa hatid mo ng salita ng Panginoon. Nangyari ito po kay Jeremiah nang pinipressure ng mga Pharisee, yung mga magulang niya, na parang nagagalit pa at gusto pa siyang ipahamak ng mga magulang niya para lang makaligtas sila sa mga galit ng Pariseo. Kaya normal po na mangyayari daw iyon sa atin, sa mga tao, na sa mga sinugo ng Panginoon, sa mga disciples niya. Sa kapuputan kayong lahat dahil sa pagsunod niyo sa akin. Ngunit ang mananatiling tapat hanggang sa wakas ay maliligtas. Kapag minusig kayo sa isang bayan, pumunta kayo sa ibang bayan. Dahil ang totoo, di mo man nalibot ng lahat ng bayan ng Israel, ako na anak ng Diyos ay babaliktad. Ito ay isang prophecy rin ni Lord kung ano mangyari sa kanya na yung persecution, na yung his death, and the cross, and ay mangyayari. Kaya maging handa, sabi niya, sa mga darating na even your closest kin ay magiging kaaway nila dahil nga sa pagpipigil o dahil nga sa pagkukontra na wag mai-share ang salita ng Panginoon. Dahil alam po naman natin na may kalaban tayo, the spirit of destruction ay nandyan na siyang nagbabantay sa mga taong pinili ng Panginoon na sirain ang kanilang pananampalataya upang hindi lumaganap ang salita ng Panginoon. Sabi niya, walang mag-aaral na masigit pa sa kanyang guro at walang aliping masigit pa sa kanyang amo. Sapat na sa isang mag-aaral na maging katulad ng kanyang guro at alipin na maging katulad ng kanyang amo. Kung akong pinuno ninyo ay tinawag nilang Satanas, gaano pa kaya kasama ang tatawag nila sa inyong mga tagasunod ko. Yun. Nakapanahon na yon ay hindi pa pinipersecute si Lord Jesus. Ito nga yung sinasabing ando na yung propesya niya na kung ang pinuno, kung ang Panginoon sa Kristo ay tinatawag nilang si Satanas, ano pa kaya ang masasabihin niya sa tao mga tagasunod niya? Na ano pa kaya ang gaano pahirap ang gagawin ng mga taong ito sa mga tagasunod ng Panginoon sa Kristo? Kung ang Panginoon sa Kristo mismo ay kailang pinahirapan, pinatay at pinako sa krus. Ganon din po ang ating maging ine-expect na mangyari sa mga tagasunod ng Panginoon sa Kristo. Ngunit sabi niya, ano ang dapat nating katakutan?
Dapat ba tayong matakot na ang may threat sa buhay natin? Dapat ba tayong matakot na magkakaroon tayo ng mahirapan tayo, persecution, lahat ng pananakit ay mararamdaman natin, hatawin, i-whip tayo sa sinagog, sa mga, at kung anong kaso ang isasampa sa atin. Sabi. So ngayon, sa mga naon ngayon, ang buong Christian world is under persecution talaga sa kapanahon na natin ngayon. Pero dito sa atin, hindi pa natin nararamdaman yon yung talagang tingbang buhay na persecution sa atin. Pero makikita natin yan pagdating sa mga usapan, mga kantsawan, na parating may dinadown ang pagiging Kristiyano ng bawat isa. Kung ano mga salita maririnig mo. Ngunit sa ibang bayan, lalo na sa mga Islamic countries, Afghanistan, na pag ang mga Christian doon ay pinapatay talaga sa North Korea, sa China, yeah, ay mas matibay, mahigpit ang persecution doon na maraming pinapatay ng mga Kristiyano doon. Ngunit, tingnan mo, na patuloy pa rin na lumalaganap ang salita ng Panginoon. At bawal ang Biblia, pero ini-smuggle nila. Yun ang patunay na they are shrewd like snakes and humble like dove. Na dahil sa mga pagkilos nila ay hindi sila ma-detect ng mga kaaway o ng mga kalaban na sila pa ay gumagawa na ng pamamaraan upang mapaabot ang salita ng Panginoon. Kaya kahit sa mga underground Christians sa China, sa Korea, at sa mga Islamic countries ay patuloy pong nagiging malaganap ang pag-unlad o maabot ng mga salita ng Diyos ang mga taong hindi nakakilala sa Kanya. Even sa mga faraway places, sa Africa, sa malalayong lugar, ay nararating na po ng mga salita ng Panginoon. Dahil nga po ngayon sa mga through internet, sa mga ay kahit the farthest mga na lugar ay naabot ng salita ng Panginoon. Pero marami pong nagsasakripisyo dyan, mga misyonaryo na binubuwis ang buhay upang mapaabot lang ang salita ng Panginoon. Kaya sabi ng Panginoon, ito po yung nagbibigay sa atin ng kalakasan ng loob. Kaya huwag kayong matakot sa mga tao, sabi niya. Sapagkat walang natatagong hindi malalantad at walang lihim na hindi mabubunyag. Mga bagay na nasa inyo, kulang sinasabi ay sasabihin ninyo sa lahat. At ang mga ibinubulong ko sa inyo, ipapamalita ninyo sa mga tao. Huwag kayong matakot sa mga gustong pumatay sa inyo. Ang katawan lang ninyo ang kaya nilang patayin, pero hindi ang inyong kaluluwa. Sa halip, matakot kayo sa Diyos na siyang may kakayahang puksain ang katawan at kaluluwa ninyo sa impyerno. Hindi ba't napakamura ng halaga ng 2 maya? Pero wala isa man sa kanila ang nahuhulog sa lupa nang di ayon sa kagustuhan ng Ama. Mas lalo na kayo, maging bilang ng inyong mga buhok ay alam niya. Kaya huwag kayong matakot dahil mas mahalaga kayo kaysa sa maraming maya. Yun po ang ating pinangahawakan in sharing the gospel of the Lord Jesus Christ, the Word of God. Sabi nga na mas mahalaga tayo kaysa sa mga maliliit na bagay na pinagtutuunan din ng pansin ng Panginoon. Kinumpare niya sa maya, maliliit na ibon, na ito nga ay inaalagaan ng Panginoon. Lalo na tayo, na tayo nga, kung mismo tayo ay hindi natin kilala ating sarili, pero ang Panginoon ay kilala tayo. That even the strands of our hair ay alam niya kung anong bilang. Tayo mismo na may-ari ng buhok na ito ay hindi natin alam kung gaano. Ano ang bilang ng buhok natin. Even na kung ikaw ay kalbo na, hindi mo rin alam kung gaano kadami yung buhok mo. Di ba? Kaya ano ang pinapatunayan nito? Na ang Panginoon ay hindi tayo niya iwanan sa oras ng kagipitan. Kung ang Panginoon si Kristo ay nagdusa, na kung anong sabi niya, kung anong nangyari sa guro,
ay hindi makahigit ang mangangaral o yung kung ano nangyari sa master ay hindi ay makakalalagpasan ng alipin kung ano nangyari sa kanya. Ngunit ihanda natin ating sarili sa anumang darating na kahirapan na, na dahil nga sa ating pagsunod sa Panginoon. Alam naman natin na ang there is a warfare going on daily in our lives, spiritual warfare going in our mind, nang nagsisimula sa ating kaisipan na ang kaaway ay parating nag-a-accuse sa atin ng kung anong mga mali natin. Pero wag pa tayong pa-distract sa boses ng kaaway na denying our salvation, ng the spirit of intimidation, pananakot, dahil ang Panginoon natin ay kasama natin, bibigyan niya tayong katalinuhan ng power against the the voice of the enemy. Dahil alam naman natin kung anong ginagawa ng kaaway sa atin, na nakabantayan, hinihintay lang tayong magkaroon ng pagkakamali o magkaroon ng hindi tayo maging vigilant sa mga nangyayari sa atin at sisilahin na tayo. Alam natin na ang purpose ng kaaway is to steal, kill, and destroy our joy, our peace, everything, our authority na binigay sa atin ng Panginoon. Kaya dito sa Matthew 10, pinapaalam sa atin ng Panginoon na kung ano nangyari sa Kanya ay mangyayari din sa atin. Na huwag tayong matakot na ang 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 katawang lupang ito na ay kung tayo talagang ay para sa Panginoon, ay inaalay na natin sa Panginoon ng ang katawan nito para sa pagsunod sa Kanya. Ano man mangyari na natin mangyari sa katawang ito, ay nakakasiguro tayo na hindi hanggang katawan lang at hindi yung ating kaluluwa. Ang mahalaga, sabi nga, di ba, sa salita na what profit is it forever to gain the whole world but lose his soul. Ang napaka-importante po ang ating kaluluwa. At alam po naman natin na three-part being tayo, body, soul, and spirit. As the Lord created us to be in spirit with Him, na during the time sa Garden of Eden, we have a glorified body walking with the Lord, na ngunit dahil nasa fall of man, nawala yung natin, yung authority, nawala yung immortality natin, at narito ngayon sa fallen world na cursed world, na kaya andito tayo ngayon na sa lugar ng kaaway. Kaya ngunit kahit na andito tayo ngayon sa fallen world, hindi tayo pinapabayaan ng Panginoon. At alam natin at dapat ma-recognize ng soul natin na yung andun yung pagpipili natin kung sino ating susundin, and andun yung ating emotion, na ang soul natin, before na matanggap natin si Lord Jesus Christ as our Lord and Savior, na ang recognize lang ng kaluluwa natin ay ang katawan natin. Kung ano sinasabi, yung katawan natin ay yung sinusunod natin. Ngunit nung matanggap natin sa Panginoon si Kristo bilang tagapagligtas, nabuhay ngayon ating Panginoon sa atin ang kanyang salita, na dapat nga ito ngayon ating dapat bigyan ng atensyon, pag-ibayuhin natin ang pag-aaral ng kanyang salita upang yung ating kaluluwa ay tumibay, magkaroon ng spiritual maturity. Magagawa lang natin yan to increase our faith by knowing the Word of God. Dahil nga sabi nga po sa Hebrews na faith comes from hearing the Word of God. At isa yan sa atin bilang sa mga taga-IPN, na ang unang-unang tinuturo ng Panginoon sa atin ay ang devotion nga, katulad ng ginagawa natin pag-aralan salita ng Panginoon. Marami siyang binigay na mga verses o mga chapters the Bible na dapat nating memorize and meditate on it, and gawin natin na may sa puso't may sa buhay natin. At yun nga po yung mga no comment, no reaction. Marami pong at yung dito as we receive Lord Jesus Christ
nakamit natin yung Holy Spirit na ayon sa mga sa mga teachings, sa mga message ni Lord na persecution will come. Kaya dapat yung Bible natin ay mag-secure tayo ng book-bound na Bible, hindi yung sa mga electronic Bible ang asahan natin, kundi at yun nga po na dapat may sa puso't na mabasa natin ang buong Biblia upang maunawaan at makilala natin talaga kung sino ang Panginoon si Kristo. Kasi napaka parang mahirap po na mag-share ng salita ng Panginoon kung ikaw mismo na nagsishare ay hindi mo kilala ang Panginoon. Kailangan nagkaroon ng union ang ating kaluluwa sa spirit ng Panginoon, sa espiritu na binigay sa atin. Dahil ang lahat naman ito ay susunod ang ating katawan. Sabi nga di ba? The spirit is willing but the flesh is weak. Pero once natutunan ng kaluluwa na tayo ay spiritu with a soul living in a body, ay magkakaroon tayo ng power na malagpasan anuman ang kahirapan na dumarating sa ating buhay. Kaya dapat i-practice natin, maging habit natin ang mga spiritual discipline in our life, yung word, na praying, pang fasting, yung simplicity in life, solitude, magkaroon ng panahon sa Panginoon, ng silent time with the Lord, and worship. Pag doon madedevelop po ang ating spiritual discipline, magiging matibay tayo sa ating pananampalataya at hindi tayo gaan matitinag. Sabi sa next na isa pang mahalagang pag-usapan dito sa Matthew 10 ay yung kung anong pagkakakilala natin kay Kristo. Sabi niya dito sa verse 32, ang sino mang kumikilala sa akin bilang Panginoon sa harap ng mga tao, ay kikilalanin ko rin sa harap ng aking amang nasa langit. Ngunit ang hindi kumikilala sa akin sa harap ng mga tao, ay hindi ko rin kikilalanin sa harap ng aking amang nasa langit. Ito po yun na dapat talagang we must abide in the Lord Jesus Christ. Dapat ipagsigawa natin ng ating pananampalataya sa Panginoon. Ngunit, bago tayo mag-share, bago tayo magkilala, kailangan in the right timing, in the right place, at naka-up lahat ng mga naka-depend ka sa kung ano ang mga guidance ng Holy Spirit sa atin. Hindi tayo dapat gumalaw ng sarili nating kagustuhan o kagalingan, kundi we put our trust only to the Lord at sa banal na Espiritu Santo kung ano ang mga instruction niya. Kaya sa ating mga pagkikilos dito sa mundo to share the Word of God, marami pong binigay ang Panginoon kung paano natin maaalagaan ating sarili, kung paano tayo dapat kumilos, kung ano ang dapat na gagawin. Ang unang-una na is magkaroon tayo ng maintindihan natin kung anong sinasabi ng banal na Espiritu sa atin. Dahil ang banal na Espiritu, nakita naman natin sa ating pag-aaral ng 1 Kings sa buhay ni Elijah, na nakita natin kung mga supernatural na mga pangyari na sa buhay niya, kung paano nagkaroon ng katuparan ng lahat ng pinagdadasal niya. At ngunit natakot pa rin siya, nagkaroon pa rin siya ng depression kahit nanalo siya sa labanan against the many prophets ng kaaway. At sa kanyang pagtakas, pinakita ng Panginoon na ang Panginoon ay hindi nakikita sa earthquakes, sa fire, sa mga malalakas na nakikita natin dito sa mundo, sa mga na might, no power na natin natin, kundi nasa isa small voice ng Panginoon. Doon na-met yung ni Elijah kung sino ang si Lord. Kaya ganun din po tayo, na huwag tayong umasa sa mga supernatural na mga ideas na, kundi matuto tayong makinig sa salita ng Holy Spirit. At ito po ay kailangan natin na i-adapt sa ating pamumuhay. Kaya
Sa ngayon, ang kailangan natin, sabi ni Lord, sa mga messages niya sa atin during the session, na every year na ay pahirap ng pahirap ang buhay, lalong dumadami ang mga problema sa pamumuhay ng mga tao. At nakikita naman natin ngayon ang mga parami ang mga taong na nawawala ng panahon para makinig sa salita ng Panginoon. Kaya ang kailangan natin is maging spiritual. Kailangan natin na i-recite natin kung sino tayo sa kung ano ang tayo sa Panginoon. Yung otoridad natin ay parati nating huwag kalimutan na pagpanindigan natin yon. At i-up natin ang lahat ng mga armor natin in our daily lives. Natuto tayo mag-SOP daily. Full armor of God ay naka-activate sa atin. At kung ano pa man ang mga binibigay sa atin ng mga protection ng Panginoon. Kaya napaka-importante na ma-recognize natin ang voice ng Holy Spirit at na gagawa lang natin yan kung bibigyan natin ng panahon ang Panginoon si Kristo sa buhay natin, pag-dwell tayo sa kanyang salita, karoon tayo ng silent time, at makinig. Hindi lang yung tayo ang nagsasabi, kundi matuto tayo makinig kung anong sasabihin sa atin ng Panginoon. Ang salita naman ng Panginoon, ang kanyang mensahe, makikita natin sa kanyang salita, sa ating Bible. Kaya, sa patuloy ng pag-aaral natin sa verse 34, sabi dito, ang pagkakahati-hati ng sambahayan dahil kay Kristo. Sabi, huwag ninyong isipin na naparito ako sa lupa upang magkaroon ng maayos na relasyon ng mga tao. Naparito ako upang magkaroon sila ng hidawaan. Dahil sa akin, kokontrahin ng anak na lalaki ang kanyang ama at kokontrahin ng anak na babae ang kanyang ina. Ganon din ang gagawin ng mga manugang na babae sa kanyang biyanan at magiging kaaway ng isang tao ang sarili niyang sambahayan. Isa po ito sa mga patunay ng pagkakahati-hati nga po ng pananampalataya ng isang pamilya. Kung sino pa yung malapit sa iyo, sila pa yung mga nagiging persecutor mo, na sila pa yung nagiging papahirap sa iyo. At ito po ay dahil nga po ito po ay sinabi ng Panginoon Kristo na ang salita ng Panginoon ay nagkokos nga ng division. Kung ang cross ay nagkokos ng division sa mga tao na mag-hati-hati, kaya ito po ay kailangan talaga natin maging matibay ang ating pananampalataya, matibay ang ating pundasyon sa faith natin sa Panginoon na si Lord lang ating susundin sa buhay natin. Hindi tayo dapat patinag sa mga salita ng mga mahal natin sa buhay kung ito naman ay against sa sinasabi ng Panginoon. Kaya napaka-importante na sinasabi ngayon ni Lord sa atin yung magkaroon tayo ng family altar. Na sa ngayon na dapat magsama-sama tayo, bawat miyembro ng ating pamilya bilang head of the family, kung meron kang umpisan mo na ngayon na magkaroon kayo ng panahon para mag-aral ng salita, sama-sama magdasal para sa Panginoon at magpuri sa Kanya. Sa ngayon, medyo mahirap dahil nga sa mga kaisipan ng mga anak natin, may kanya-kanya silang mga ideas na at may mga panarin. Kaya ito nga sinasabi ng Panginoon na magkokontrahan ang bawat pamilya. Kaya ano ang dapat nang gagawin natin is through our prayer. Kaya wala naman pong hindi nagkakaroon ng kalutasan ang bawat problema sa mga panalangin na dinudulog natin sa Panginoon, at siya ang gagawa ng pamamaraan upang lahat ng mga kasama natin sa ating pamilya ay magkaroon ng katuparan ng kaligtasan at makilala ang ating Panginoon bilang our Lord and Savior. Sabi nito, anong relasyon mo ngayon sa pamilya mo? Ang mga nagmamahal sa kanyang mga magulang na higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. At ang nagmamahal sa kanyang anak na higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang sinumang ayaw sumunod sa akin dahil natatakot siyang mamatay para sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang taong naghahangad magligtas ng kanyang buhay ay mawawala nito. Ngunit ang taong nagnanais ng mag-alay ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan.
Yan po ang sinasabi ng ating Panginoon. Na meron pong kuminsan na ah, maganda na nangyari yung pagmamahalan sa loob ng pamilya. Ngunit huwag itong maging balakid ng pagmamahalan na yan upang magkaroon ka ng idolatry sa Panginoon na mas unahin mo pa ang mga mahal mo sa buhay kaysa sa Panginoon. Dahil nga sa sabi ng Panginoon, I love the Lord with all our heart, with all our mind, with all our soul, with all our strength, and to love others much as we love ourselves. Ngunit kung una ang pamilya mo sa pagmamahal kaysa sa Panginoon, ay ito po ay hindi po nararapat at ayaw po ng Panginoon. Dahil siya po ang ating Diyos na buhay, siya ang ating Creator. Dapat lang na ibigay natin ang utmost respect sa ating Panginoon at mas higit pa sa ating pamilya. Dahil kung wala po ang Panginoon, wala rin po ang ating pamilya. Hindi naman sinasabi ng Panginoon huwag nating mahalin ang ating pamilya. Ngunit mas mahalaga po na mas unahin natin ang ating pamilya. Do not compromise. Kung halimbawa man na yung faith mo ay ma-compromise dahil sa pagmamahal mo sa anak mo, sa magulang mo, sa asawa mo, ay hindi po 'yon ang nararapat. Kundi mas una parati ang ating Panginoon sa lahat ng ating mga adikain dito sa buhay. Dahil nga po, ang 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 Panginoon ang source ng lahat ng mangyayari sa buhay natin, lahat ng mangyayari, siya nakakaalam, sovereign po ang Panginoon. Kung ang pagmamahal mo sa iyong pamilya ay uunahin mo, eh sino ba ang higit na nakakakilala sa atin, sa ating pamilya? Sino ba ang mas higit ang pagmamahal sa atin kaysa sa ating pamilya? Ang Panginoon lamang. Kaya dapat lamang na bigyan natin ng full attention ang Panginoon at wag natin na ipagpalit ang si Lord sa kung ano man ang hiningi ng ating kapamilya o mga mahal sa buhay. Dahil or ano man ang gusto natin gawin. Halimbawa, at tinatawag ka ng Panginoon, sabi mo, Lord, meron pa po akong gagawin. Hindi ka karapat-dapat na sumunod sa Kanya. Dahil dapat ang ating attitude is yes and amen. Hindi ayaw ni Lord ng lukewarm. Dapat parating mainit ang ating pagtanggap sa Kanya. Sabi niya, ang ayaw sumunod sa akin dahil natatakot siyang mamatay para sa akin, ay hindi karapat-dapat sa akin. Ano ba naman itong buhay na to na binigay niya sa atin? Ang lahat ng nakakamta natin dito sa mundong ito ay lahat galing sa Panginoon. Nakita natin yung faith ni Abraham na kanyang inalay ang kanyang anak para lang sa pagsunod sa Panginoon. Ngunit, ano ang ginawa ng Panginoon? Diba? Siya nag-provide ng alay para sa kanya. Ganon din tayo. Kung ano man ang mga nangyayari sa buhay natin ngayon, kung ito ay para sa Panginoon, sundin natin. Kahit na buhay natin ang ialay sa Kanya. Wala namang kwenta yung buhay natin kung wala ang Panginoon. Di ba? Babasa pa natin yan sa Ecclesiastes na masama pa sa man lahat ng kayamanan, lahat ng mga marangyang bagay, kung wala ang Panginoon, ay hindi ka pa rin masisiyahan. Meron po parati kang hinahanap dito sa mundong ito na wala dito sa mundo. Yun po yung hinahanap ng ating kaluluwa. Ang makabalik sa piling ng Panginoon. To dwell in the house of the Lord forever. Ngunit, paano natin magagawa yan kung ang ating attention ay nasa mundo? Kaya nga, we must deny ourselves. Sabi niya, pick up your cross daily and follow me. Denying ourselves. Huwag natin intindihin yung mga makamundong mga ninanais na ating katawan. Kundi bigyan natin ng attention sa mga makalangit na pangailangan ng ating kaluluwa. Dahil everything will follow kung inuna natin ang Panginoon, di ba? Sabi nga sa Matthew 6:33 na napag-aralan natin na seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. And sabi, seek first the kingdom of God, and God will do the rest. Sino bang gusto ng mahirap na buhay? Pero kung iyon ang nakatakda, kung iyon ang kagustuhan ng Panginoon, sino tayo para magreklamo? Ang kailangan natin ay sumunod dahil ang Panginoon ay nakakaalam ng kung ano mangyayari sa atin. Kung ang simula, ang nakaraan, ang ngayon at ang darating ay alam ng Panginoon. Ngunit tayo, ang nakikita lang natin ay yung
kung ano yung vantage point natin dito sa mundo, kung ano nakikita ng ating mata. Hindi natin alam. Sabi, pag tumingin tayo sa mirror, ay parang malabo, di pa natin alam. Ngunit, panghawakan natin yan. Yung faith natin, na umaasa tayo na ang pananampalataya na ito ay makakamit natin ang kalwalhatian ng Panginoon. At yung pagmamahal niya ay makamit natin. We are all, di ba, regenerated as we receive the Lord Jesus Christ. And sanctification process is always ongoing sa buhay natin. Kaya patuloy po tayo, huwag tayong bibitaw, anuman pa ang dumarating na problema, anuman po ang persecution, anuman po ang mga nangyaring problema sa bahay, ang Panginoon lamang po ang makakasolve ng lahat yan. All we need to do is to pray and ask the Holy Spirit to guide us. Sabi niya, kung ikaw ay nagnanais na yung buhay mo ay inuna mo kaysa pan, ay mawawala ito. Kaya, anong gusto mo? Ang kapahamakan o buhay na walang hanggan? Sabi niya sa panghuling kabanata, ay may mga gantimpala sa mga tumatanggap sa Kanya. Sabi niya, ang tumatanggap sa inyo ay tumatanggap sa akin. At ang tumatanggap sa akin ay tumatanggap sa nagsugo sa akin. Ang tumatanggap sa isang propeta dahil sa kanyang pagkapropeta ay makakatanggap ng gantimpala na ayon para sa isang propeta. At ang tumatanggap ng matuwid na tao dahil sa kanyang pagkamatuwid ay nakakatanggap ng gantimpalang na ayon sa matuwid na tao. At ang sino mang nagbibigay ng kahit isang basong tubig na malamig sa pinakahamak kong tagasunod ay tiyak na makakatanggap ng gantimpala. Amen. Ito po ang sinasabi po sa Matthew 10 na ang lahat nating mabuting gawa ay ginagantimpala ng Panginoon. Kung sino man po ang lumalapit sa atin. Pagtingnan mo ay sa ating buhay ngayon, may lumapit sa iyo mga pulubi, ngingi ng tulong. Pauna-unang kan mo is sindikato na or tamad, ba't nangingi? Pero huwag mo nang tingnan yun. Hindi naman niya hiningi sa iyo yung buong kayamanan, no? Kundi kapiraso lang ng ano ba yun? Magbigay ka ng ayon sa ng nararapat na yung matutuwa ka, hindi yung napipilitan ka lang. Kahit na siya ay nanluloko sa iyo o kahit siya ay pero ang pagbibigay mo ay may kalakip na dasal yon upang matanggap niya ang blessing ng Panginoon. Na maunawaan niya rin, makilala niya ang Panginoon. Na through that, na maging contact point yun para siya ay magbago. Para makilala niya ang Panginoon at magkaroon siya ng kaligtasan sa buhay na ito. Magkaroon siya ng hope sa buhay na ito. Makilala niya ang Panginoon. Kaya, alam mo may lalapit sa iyong ngingi, bigyan natin. Huwag na kayong matakot na o magduda pa o magalit. Kasi yan ay sa pamamaraan din ng Panginoon upang yung taong yun, kahit na mali ang kanyang galiwa, miyembro ng sindikato, pero dahil nga yung binigay mo ay may contact point ng blessing ng Panginoon, ay mararamdaman niya ang pag-ibig ng Panginoon at magbabago yung taong yun. Napaka-importante po ngayon yung paano natin gagamitin yung binding and loosing, yung pag-release ng blessing and to bind the attitude ng isang person or yung to yung isang lugar kung paano mo ma-conquer upang ito ay maging under ng banal na espiritu. Kailangan po natin ay maging dasal to work in the realm parate na ang way of thinking natin is ang kasama natin parate ang banal na espiritu. Kaya napaka-importante po na maging matibay tayo sa salita ng Panginoon. Ang ating sa ating pagising ay bago pa man tayo tumapak sa sahig ay nakapagpasalamat na tayo sa Panginoon sa panibagong araw na binigay niya sa atin. Umpisa natin ating araw sa pagdarasal at tapusin sa pasasalamat pagdarasal sa Panginoon. Ang Panginoon lamang po ang siyang magiging guide natin upang mapaglabanan anuman pong mga tukso, persecution, problemang dumarating. Araw-araw po, nandyan. Labanan po yan. Kasama na po yan sa buhay natin. Ngunit, bakit tayo matatakot sa ganyang sitwasyon? Kung ang Panginoon mismo ang nagbibigay sa atin ng kalakasan ng loob, ng inspirasyon. Sinasabi niya na talagang ang mga tao ay nagkakaroon ng sari-sari, kanya-kanyang opinion, kanya-kanyang kasama yon
na i-surrender natin sa kaaway. Ngunit, paano natin magagawa yon kung kailangan natin parating mag-dwell sa presence ng Panginoon at yung mag-dwell in the realm na sa ngayon ay umpisan po natin sa pagdarasal by SOP at tapos uh, iko natin parati idasal natin ang ating authority na kung sino tayo, kung anong position natin bilang child of God. Huwag po natin kalimutan ang magpasalamat kasi sa pasasalamat natin, nandyan po dumadaloy ang biyaya ng Panginoon sa atin. Na ang buhay na binigay niya sa atin ay patuloy niyang para palalaguin upang marami tayo ring matulungan na mga taong naghihintay para kasi marami po sa bawat Kristiyano ay marami pong mga taong nakasunod sa likod natin na para maitama din natin ang mga buhay nila. Kaya paano natin maiga-guide na paano tayo magiging totoong Kristiyano kung tayo mismo ay broken inside? Paano nasabi ni Lord, paano mo i-guide ang isang bulag kung ikaw mismo ay bulag? Kaya tama na po yung ating pagdudwell sa mundong ito. Bigyan natin ng pansin ang Panginoon. Let us all dwell in the presence of the Lord. Na umpisa natin ang araw natin sa presensya ng Panginoon, sa pagdarasal, sa pagpapasalamat at pagdidevotion tulad ng ginagawa natin dito sa Take 15 na pag-aralan natin ang salita ng Panginoon at isa memorize, isa puso at isa buhay. Dahil kung ang isang salita ay alam mo lang pero hindi mo naman ginagamit sa everyday life mo, ay wala pong saysay yun. Kaya napaka-importante po sa atin bilang mananampalataya na ma-recognize natin to hear the small voice of the Holy Spirit. Ang po natin, ang spiritual maturity ay nagsisimula po sa the inner man inside out na maalala mapasok sa isip natin na tayo espiritu na ang salita ng Panginoon ay nandyan, kailangan natin buhayin ng ating kaluluwa na pumaling at makilala niya ang banal na espiritu na nandyan sa loob natin, the inner man inside of us. Nandyan yung power. The Lord has given us the empowerment of the Holy Spirit. Magagawa lang natin yon kung parati tayong nagdidwell sa presence niya by reading the Bible, by praying, by having silent time, leading a simple life. Huwag na tayong tumingin sa mga karangyaan ng mundong ito. Dahil kung ano man po ang pinagdadasal mo, ay bibigay naman ng Lord sa atin yon. Kaya paniwalaan mo lang. At sa panguling salita po, ay muli balikan natin ang sinasabi ng Proverbs 3:5-6. Trust the Lord with all our heart and lean not on our own understanding. In everything we do, acknowledge Him and He will direct us unto the path of righteousness. Panginoon lamang po ang salba sa kahirapan natin dito sa mundo. At this is through the power of the Holy Spirit. Kaya, ngayon, bigyan natin ng pagkakataon ng banal na Espiritu ang mangusap sa atin, ang mag-lead sa buhay natin. Yan po ang mensahe po ng Matthew 10 sa araw na to na dapat ay pakinggan natin ang Panginoon, isa puso, isa buhay, at palaganapin ang salita niya. For we are the warrior of the Lord. Let us all pray. Panginoon, maraming salamat po sa araw na to na kami po ay muli tinuruan nyo upang maging matatag sa anumang pong darating na mga problema, tukso, or persecution na darating. Lord, we recognize that we are your warriors, a warrior who will not be lukewarm, a warrior who will not be afraid nor be ashamed in sharing the gospel of the Lord, a warrior who will not compromise even under pressure nor cower even when others fall away. A warrior who will stand in your word above all else, be the light of this world, the bringer, the good news of salvation. Salamat, Panginoon, sa mga tao po na nakinig sa inyo ngayong araw na to. Maraming salamat po sa buhay ng bawat taga-IPN, Panginoon, IPN Ministry, na alam ko po, Panginoon,
na patuloy mo po kaming ginagabayan, sinasamahan sa araw-araw na pagkabuhay namin, Panginoon. Lord, you are faithful, your mercy endures forever, your promises are true, and your goodness never fails us. We hold on to you, Lord God. Apart from you, we are nothing. But with you, we can do all things through Christ our Lord. Lord, isinisilihan ko po ang panalangin ng banal na dugo ng Panginoon sa Kristo. In Jesus' name we pray. Amen. Maraming salamat po. God bless.